Sa tulong ng kuha sa CCTV, isang hinihinalang magnanakaw ang naaresto sa lungsod ng Manila. Pinaghihinalang miyembro siya ng tinaguriang Martilyo Gang. Ganito po ang estilo ng grupong yan. Babasagin nila ang mga estante ng mga establishmento. Ganyan ang ginawa nila sa isang tindahan ng alahas sa isang mall sa Parañaque nung isang buwan. Si JP Soriano, naka-alerto 24. Pasara na sana ang Wheels Spare Parts Auto Shop na ito sa Binondo, Manila na mag-operate ang kilabot ng Martilyo Robbery Hold-Up Gang. Pumasok ang 8 lalaki, nanutok ng baril at tinagaw ng isa ang hawak na cellphone ng umano'y may-ari. Nilimas ng iba pang lalaki ang naman ng kaha. Tinangkang itago ng tauhan ng shop ang kanyang wallet. Pero nang mabuking ng hold-upper, kinuha rin ito sabay tutok ng baril ng isa pang suspect. Wala pang 5 minuto, tapos ang operasyon ng Martilyo Gang. Tangay ang mahigit ₱250,000. Sa mga tindahan at establishmento rito sa paligid ng Binondo, Manila, sinasabing target ang grupo ng Martilyo Gang na magnakaw. At ayon mismo sa pulisya, ngayong taon pa lang ilang kaso na ng pagnanakaw ang naitala sa lugar na ito. Ang jewelry store na ito sa kabilang kanto, pinasok na rin ng grupo. Kahapon, isang suspect sa pagnanakaw ng motor ang naaresto ng MPD. Nadiskubre ng MPD DPIOU si Christian Torres alias Toto sa isa sa mga nagnakaw umano sa Wheels Auto Shop base sa CCTV. Positibo rin siyang kinilala ng tauhan ng shop. Yung nahuli, siya yung isa sa tumutok sa amo ko. Inamin daw ng suspect sa pulisya ang pagnanakaw. Ikinanta rin daw nito ang planong panloloob sa isa pang tindahan sa Maynila noong isang araw. Kanina, iniharap siya ng MPD kay Manila Mayor Alfredo Lim. Utos ni Lim, agad arestuhin ang mga kasama ng suspect. Ilang kayo nag-operate doon? Sabi mo kailan kayo? Wala. Duda ng MPD, nasa ilalim ng isang malaking sindikato ang Martilyo Gang. Bago sila umatake, talagang sinusurveillance nila yung area. Kung merong mga tao na paikot-ikot sa kanilang establishment, kailangan maging aware sila. Paalala ng pulisya sa publiko, laging maging alerto. Ingatang malaman ng sino man ang laman ng inyong mga kahas sa mga negosyo. Mag-ingat din daw sa tuwing magde-deposit o magdadala ng pera. JP Soriano, naka-alerto 24. Katuwang na sa pagsawata sa mga pasaway na motorista ang mga traffic enforcer na babae. Obra kaya ang mas malumanay daw nilang estilo sa panghuhuli. Yan ang tinutukan ni Rida Reyes. Sa unang tingin, mapapawaw ka sa kanilang ganda. Pero hindi sila sa isang beauty contest sa Sabak, kundi sa kahabaan ng EDSA. Sila ang mga lady traffic law enforcer ng LTO NCR. Kung sa normal na araw, office work ang kanilang inaatupag bilang desk officer, tuwing Miyerkules, kasama sila ng mga male traffic enforcer sa panguhuli ng mga pasaway na motorista. Malaking bagay raw ito, lalo ngayong inaasahan ang mas malaking volume ng sasakyan bunsod ng Christmas rush. Unang-una po is to augment ho yung puwersa ng mga lalaking law enforcers. Pangalawa ho ay napansin namin na pag mga babae ho ang nanguhuli, mas efficient po sila, mas marami hong nakikitang violation yung mga babaeng law enforcers. Malambing, pasensyosa at malamig ang ulo, mga katangian ng isang babae na pwede nitong magamit bilang isang traffic law enforcer. Pero wag na wag daw silang mamaliitin dahil kahit na mga babae ay di pa rin sila mangingiming manghuli ng mga motorista na pilit na susuway sa mga batas pantrapiko. Sa kanilang pag-ikot kanina, ilang motorista rin ang kanilang nasampulan. Defective na yung broken and defective yung signal light niya. Signal light. So, at saka yung passenger side niya na seatbelt, defective na rin po. So, unsafe din po sa sa pagmamaneho, sa pagbabiyahe. At mukhang epektibo nga dahil ang ilan sa mga nahuli, natameme na lang sabay ngiti sa mga lady enforcer. Akin natataw eh. Bakit? Okay lang ho yun, okay lang. Malumanay nga sila magsalita, hindi ka mukha ng ibang sisigawan ka, gano'n rin, pero sila okay lang. Pero ang isang ito, huli na, nangangatwiran pa. Napakahirap ng hanap buhay namin ngayon eh. Totoo lang Napaka-traffic na. Mataas pa LPG. Hinuhuli pa kami sa ganito. Pagka matraffic na ganito, hindi naman kailangan seatbelt eh. Napag-utusan lang po kami, pasensya na kayo kasi talagang trabaho lang po yung sa amin. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Nagtandem ang magkasintahang sina Mark Heras at Ina Asisio sa GMA Christmas reality show na Puso sa Pasko Artista Challenge. Magkasama rin kaya silang magse-celebrate ngayong Pasko? Makichika kay Lars Santiago.
Malaking inspirasyon para kina Mark Heras at Ina Asistio ang pagsali nila sa GMA Christmas reality show na Puso ng Pasko Artista Challenge. Nakakatulong kasi sila sa mga nangangailangan. Pero aminado ang magkasintahan na hindi madali ang kanilang karanasan. Mahirap po. Kasi kakaiba po yung challenges na pinagawa sa amin. Pero masarap. Masarap yung experience and yung feeling na, alam namin na nakatulong kami. Lalo raw nakakapagpataba ng puso ni na Mark at Ina na ang tinutulungan nila ay mga taong tumutulong din sa kapwa sa kabila ng limitasyon sa kanilang kakayahan. Kahit konti lang yung pwede nilang i-share. Pero imbis na itago nila or ipang sarili nila, tinutulong pa nila sa ibang tao. Buo na ang plano ni na Mark at Ina para sa darating na Pasko. Pagkatapos daw ng Noche Buena sa kanya-kanyang pamilya, pupuntahan ni Mark ang dalaga sa bahay. Tamang-tama naman daw na padating mula sa Amerika ang lola ni Ina na botong-boto kay Mark. Nako, si Mamita kasi konsentidora, yun ever since kaya sinasabi po ni Mommy. So siya parang, nung nakita niya naman si Mark and okay naman, yun, naging masaya siya na parang at least maayos naman yung lalaking napunta sa akin. Ako naman, I'm so happy lang. And ako naman, kung ano lang naman talaga kung ano yung ugali ko or yung pagkatao, yun naman yung pinapakita ko sa family ni Ina. And kay Mamita. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, kauna-unahang augmented reality magazine dito sa Pilipinas na develop ng GMA New Media Incorporated. Mismong cover girl na si Solen Yusaf, napabilib. Mamaya na yan. Susunod! Pangulong Aquino sumabak sa Pinoy henyo sa isang Christmas party. At ang kontrobersyal na pre-wedding video ni Maggie Wilson. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. I feel pinakamaganda